Hi guys, ako si John, 14 years kidney transplant. Ngayong araw na to ay may kikwento ko sa inyo. Ito, totoong nangyari to. Ngayon ko lang ikikwento to. At ang magpapatunay na ito ay yung pinsan ko. Yung kasama ko habang nagda-dialysis ako. Way back 2011 kasi nagdialysis ako sa isang hospital. For 7 months doon ako nagdialysis. Tapos, tuwing dialysis po kasi, meron pong ini-inject sa amin after mag-dialysis. Right away, ini-injection lang po kami ng mga epovitin. Sa case ko po, ang gamit ko is yung epovitin beta. Yun po yung Recormon. 5,000 IU. Sa mga nakakaalam po nito, alam niyo naman siguro kung gaano kamahal yung Recormon. Sa pagkakatanda ko, mga 1,600 pesos. Binibili ko pa yun sa Globo. Kapag may guarantee letter ako or kapag wala, Globo din. Pero kapag malayo, sa Mercury, bumibili na ako noon. Ngayon, um, every time kasi na magdadialysis kami, may dala kaming lalagyanan. Yung lalagyanan na yun, insulated yon na may yelo, tas andun yung Recormon. Tapos, kapag salang na kami sa dialysis, pag nakasalang na kami, kukunin ng nurse yon yung naka-assign sa akin. Ilalagay sa ref. Tapos, susulatan namin ng pentel pen yung likod ng Recormon na yun, yung injection na yun, yung box. Mismo pati yung sa likod ng injection, susulatan namin ng surname namin yon. Ilalagay sa ref, tapos yung nurse mismo ang magtuturok sa amin. Sa case ko, sa tiyan tinuturok. Ngayon, ganito yung kwento. Napansin namin ng pinsan ko na sa tuwing tinuturukan ako ng Recormon, bukas na siya. I mean, wala na siya sa lalagyanan. So ngayon, syempre, nag-isip kami ng pinsan ko kasi medyo mahal nga. Baka, baka hindi tinuturok lahat. I mean, parang kinakalahati. Tapos yung kalahati, ituturok sa iba. Tapos, yung isang buo na yon, pwede niya pang ibenta, di ba? Pero hindi ko naman siya pinagbintangan agad. Yun lang yung observation namin. Pero feeling ko, 90% tama kami doon. Hindi na rin ako nag-react kasi isang beses lang naman nangyari yon, hindi na po naulit. Ayaw ko din naman din magbintang na wala akong proof, wala akong katibayan, kami ng pinsan ko, kami lang nakakaalam. Kasi napapasin ko talaga na ini-inject sa amin, galing na sa bulsa niya, tapos i-inject sa tiyan ko. So ginawa namin ng pinsan ko, para hindi na maulit yung ganyong bagay, ayaw din namin ng skandalo. Mas minabuti namin na sabihin na lang na, ay wala pa po kami nabibili. Bibili pa lang po yung pinsan ko. Ganun yung discarding ginagawa namin. Basta kapag siya palagi ang naka-duty, yung nurse na yon, hindi po namin binibigay sa kanya yung Recormon. Bale, dinadahilan na lang namin na bibili pa lang kami sa Mercury or wala pa kaming pang-inject. Tapos, kapag malapit na matapos yung oras, tsaka kukunin ng pinsan ko yung Recormon namin dun sa bag na may yellow. Tsaka ibibigay sa nurse. Tapos, sinasabihan ko na lang yung pinsan ko, si Joshua. Si Joshua kasi kasama ko eh. Yung pinsan ko na mabait yon, na tignan niya kung huwag siya magpapahalata, titigan niya lang kapag kinuha sa bag. At ayun, nakita nga namin na ini-inject niya na lahat. Pero before, hindi pa eh. Pero sigurado kami. So, marami magtatanong dyan, bakit hindi ko sinumbong? Unang-una sa lahat, wala pa po akong proof nun. That time kasi hindi pa uso yung mga video-video, di ba? And ayaw na rin po namin ng skandalo. Isang beses lang po nangyari yon. Ang nasa isip lang po namin yon, baka kinakalahati, tapos binibenta yung isang buo. May mga ganun eh, basta may mga ganung cases. Ngayon, hindi ko alam kung naka-experience nito yung mga ibang dialysis patient. Kung naka-experience kayo, i-comment nyo sa baba. Kung naka-experience kayo na katulad sa akin. Ngayon kasi parang hindi ko alam kung libre na ba pati yung pang-inject o may bayad pa din. Wala akong idea kung libre pa. Ngayon, ang pinopoint ko sa video na to, palagi po kayo maging mabusisi. Palagi po kayo mag-ingat, lalo na sa injection. Napakamahal niyan, ang hirap kunin, ang hirap bilhin. Tapos lolokohin lang tayo, di ba? Maging lang tayo, mapagmasid. Pero wag tayo basta-basta magbibintang na wala tayong proof. Ika nga.
Ayun lang po, sana nakatulong 'tong video na 'to. Shinare ko lang sa inyo para magkaroon din kayo ng awareness and ikwento niyo na rin sa baba kung katulad ko kayo na-experience na nangyari or hindi or kung ano man ang experience niyo during dialysis. Ingat po palagi and God bless sa ating lahat.